Dahil weekend ngayon at wala na naman kaming magawa, house viewing ulit tayo. Tatlong bahay nga pala yung pinuntahan namin ngayon. Ito yung pinakauna. Pagpasok mo ng main entrance, meron silang mudroom. Diyan nga iniiwan yung mga sapatos. Tapos may kita mo rin kaagad yung living room. 20.55 square meters nga yung sukat niyan. Tapos yung sahig, laminated. Maluwag-luwag na rin yan. Tapos hindi ko nga lang naipakita yung large window. Meron nga rin sila ditong electric fireplace. Susunod nating titignan yung kitchen area nila. As usual, si Hana nga yung nakikipag-usap sa sales agent habang ako nagvi-video lang. Maluwag nga yung 18 kitchen nila dito. 16.6 square meters din kasi yan. Tapos dito naman yung daanan papuntang basement. Pupuntahan natin mamaya yan. Pero kitang-kita na agad na unfinished siya. Tignan naman natin yung likod bahay. Nilagyan nga nila ng deck to. Medyo malawak din. Pwedeng-pwedeng pagtambayan. Lumabas nga ako rito para makita ko ng buo. Saka para malaman ko na rin ba kung maayos pa yung mga kahoy. Kahit papaano mararamdaman mo rin kasi yun kapag inapakan mo. Ayan, ganito nga siya kalawak. Pwede palagyan ng table and chairs para pagtambayan. Meron din pala sila ditong extra storage. Mukhang malaki-laking storage room to. Titignan din natin mamaya yan kapag bumaba na ako sa backyard. Meron nga ring hagdan dito para makababa. Kitang-kita niyo naman yung mga sanga ng puno, sumasayaw. Medyo malakas rin kasi yung hangin ngayon, tapos ang lamig pa. Parang ang sarap tuloy sindihan yung bonfire na yon at tumambay dun sa spot na yon habang nagre-relax. Siguro kung sa amin lang tong bahay na to, baka ginawa ko na yon. Ayan yung parking spot. Isa lang daw pwedeng mag-park dito. Hindi ko alam kung hindi pa talaga pwede mag-park dyan sa damuhan. Ang luwag-luwag pa kasi. Ayan, pumasok na ulit ako sa loob ng bahay para tignan naman yung upper level. Two-story house na detached nga to, tapos meron pang basement. Dito nga papunta sa upper level, medyo mataas yung hagdanan nila, madami steps. Dito naman sa bintana, overlooking mo yung backyard na tinignan natin kanina. Dito nga sa upper level, may dalawang bedrooms at isang bathroom. Unahin na natin tignan tong primary bedroom nila. Parang sinakop na nga ng king size bed yung isang bedroom. Ang sukat kasi nitong kwarto na to, 9.1 square meters. Itong maliit na spot na to, closet siguro. Itong pinto naman, parang ang weird ng pwesto niya. Hindi ko alam kung bakit nilagyan pa ng pintuan dyan. Puntahan naman natin yung isa pang bedroom. Yung flooring nga dito sa upper level, laminated din, katulad nung sa main level. Itong second bedroom naman, solo bed lang yung setup. May sukat naman itong kwarto na 6.5 square meters. Tapos ganito naman yung view mo sa labas. Puntahan naman natin yung bathroom. Itong bathroom nga nila, 4-piece setup din. Merong sink, toilet, bathtub at shower. Ang laki nga nitong bathroom nila. Halos kasing laki na rin ng primary bedroom. 8.9 square meters nga yung sukat nito. Para mas makita nyo kung gaano siya kaluwag, pupwesto ako sa corner. Ayan, ganito nga siya kaluwag. Kitang-kita nyo naman. Tapos na tayo dito sa upper level. I-check naman natin yung basement. Ayan, may mga dumating na bagong potential buyers din. Tapos yung isa dyan mauuntog. Ayun na nga, ang katinon. Parang hindi pala ideal tong gantong bahay sa mga matatanda. Lalo na kapag mahina na yung tuhod. Yung CR kasi nasa taas pa. Ang mangyayari, aakyat baba ka. Nakakapagod din kaya yun. Saka minsan nakakatamad na rin. Saglitin na lang natin tong basement. Unfinished naman kasi. Ginawa na lang nga nilang storage room to. Hindi na nila pinarenovate kasi nga mapapagastos pa sila. Pero bagong gawa raw yung HVAC system nila dito. Yung heating, ventilation, saka air conditioning. Malaki naman yung potential nitong basement. Kaya lang gagastos ka talaga. Check naman natin yung backyard.
Ito yung sinasabi ko kanina, mahaba pa sana yung sa parking niya. Pero grass na kasi yun. Hindi ko alam kung bawal ba talaga mag-park doon. Malawak yung lot area nito. 363 square meters nga pala siya. Itong bahay pala na to, nabili ng may-ari noong 2021 sa halagang 439 Canadian dollars. Sa Philippine peso, 18 million pesos yun. Tapos ngayon 2023, ibinibenta niya ng 510 Canadian dollars. Kapag kinonvert mo sa peso, 21 million pesos yun. Kung iisipin mo, sa loob ng 2 taon, 3 million pesos agad yung inangat ng value ng bahay. Ang gandang investment talaga nito. Nung nakausap namin yung sales agent, sinubukan pa raw nila ito ibenta ng 599,000 Canadian dollars. Halos 25 million pesos yun. Napilitan daw sila ibaba yung presyo ng bahay kasi konti lang yung pumupunta sa house viewing. Sa tingin mo, sapat na ba dito yung 21 million pesos na presyo? Or dapat pa ibaba? Dito ko natatapusin yung vlog ko. Hanggang sa muli, paalam!